na ang senior advocate, ang pinaguli ang hulog ng langit ng mga senior, ang tao ay malasakit, may mabilis na tulong, ang nag-iisang, ni Super Mara Kamundong. Okay na yan dyan, hindi kayo mabilis. Hindi yun ko lang. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Grabe naman. Dito na tayo. Parang mga estudyante, mga senior citizen po natin. Kasi kung kami po nakapila. Dito na tayo, naka-mic na tayo. Ito, pag kami ang pumila katulad ninyo, hindi lang maingay, manalis-up. Tutuan, pero makita niyo po yung mga senior citizen natin. Napakabilib. Talaga namang, sino po ba ang hindi magmamalasakit sa mga katulad po ng mga senior citizen? Sino po ba yung hindi magbibigay ng pagmamahal? Samantalang lahat po ay nanggaling sa inyo ang tamang kaugalian bilang isang tunay na Pilipino, ang kaugalian ng isang mapagmahal na anak. Lahat po ng ito ay galing po sa inyo. Kaya marapat lamang na ito po ay ibalik natin ang maganda at tamang programa. Yay! Ayan. So, nakakarinig naman. So, pwede ba natin ilabas? Huwag na? O sige, huwag na raw. Okay na yan. So anyway, yung mga medyo nagbibingi po sa pagsasalita ko, sandali-sandali lang naman po ako. Unang-una sa lahat, ako po si Mara Kamundong, ipinanganak at lumaki po ng San Andres, Bukid, Maynila. Kung saan proud po akong sabihin na ako po ay isang tunay na Pilipino. At ang isang tunay na Pilipino ay magmamahal higit sa lahat sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga lolo at lola. Kaya naman hindi po ako nag-atubili nung ako po ay nilapitan ng National Commission of Senior Citizen na maging katuwang po nila para maibaba ang programa ng mga senior citizen dahil alam po ninyo, marami na kayong paghihirap na dinanas. Gusto naman, sana naman sa pagkakataon po ito, dapat naman lahat ng atensyon at pagmamahal ay maibigay po sa inyo mula po sa mga programang tama para sa ating mga senior citizen. Bakit tatanungin po ninyo ako po ay 46 years old na po. Siyempre marami pong nagtatanong sa akin na kung bakit ko daw po ito ginagawa bilang ako naman ay hindi pa isang senior citizen. Alam po ninyo ang sagot ko lang sa katanungan na yan. Diyos ko naman, alam nga namang hintayin ko pa na ako pa ay hindi na makakalakad, minamalasang. Alam nga namang hintayin ko pang sumakitan ni Dugdog. Dapat sa panahon na tayo ay malakas at may pagkakataon, dapat ibigay natin ng todo-todo ang paglilingkod sa ating mga magulang, lalo na po sa mga lolo at lola, na siyang naghihirap, nagpaaral ng mga anak, araw-araw ng mga problema, ano bang kakainin ng ating anak at babakunin, paano ba yung kanyang pagkasahe, paano ba babayaran lahat ng bills, lahat po ng yan ay inyong napagdaanan. Marapat lamang na kayo po bilang isang magulang na matagal pong nagsakripisyo at nagbigay ng totoong paglilingkod sa mga pamilya, marapat lamang balikan, pansinin at bigyan ng atensyon dahil kayo po ay hindi na dapat na-i-stress. Di po ba, Nay? Dapat wala na kayong mga stress kung hindi sana na-i-enjoy nyo na lang yung mga bagay na pinaghirapan po ninyo. At ito namang ginagawa po natin, ang National Commission of Senior Citizen na magkaroon na po ng database sa mga senior ay isang programa para malaman po ang kabuuan ng mga senior citizen sa buong Pilipinas. Bakit po ito ginagawa? Para malaman at mabigyan ng pansin at matuunan po ang tamang programa na ibababa para sa ating mga senior citizen. Alam niyo po ba, sa buong Pilipinas, nasa halos 12 million na po ang mga senior citizen. Araw-araw nadadagdagan pa po yan dahil may nagbo-birthday. Meron kayo laging pinag-welcome sa club ng mga senior citizen. Ibig ko sabihin po, dito po mag-uumpisa ang tamang programa na ibibigay sa inyo. Katulad po ng ibinaba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang 43 billion pesos! 43 billion pesos na budget para sa inyong mga health insurance na kung saan ito po ay nagkakahalagang 5,000 bawat isang senior citizen na entitled para sa kanilang health insurance.
Alam po ninyo, kung tayo mga Pilipino, ako tayo sa insurance na salita. Kasi iniisip natin pag insurance, Diyos ko, kailan ko pa makiklaim niya, baka naman pag wala na ako sa kamaklaim. Ito po health insurance ay makakangkal ninyo habang kayo ay buhay. Dahil ito po ang isang paraan na mapahaba ang buhay ng ating mga senior citizen na mapangalagaan ang inyong kalusugan. So dito po, magkakaroon kayo ng libre check-up, meron kayong libre check-up sa mata, sa tenga, dental check-up sa puso, mga gamot po na pwedeng maitulong po sa inyo, x-ray at ultrasound. Kumbaga, ito po ang isang paraan ng pagmamahal ng ating gobyerno sa mga magulang at sa ating mga senior citizen na kayo po ay magkaroon pa ng malusog at mahabang buhay. Dahil syempre, yay! Palakpakan naman natin! Dahil ako po bilang isang anak, meron pa po mga magulang na nais ko rin po at hangad ko na makasama ko pa ng matagal. Ganyan din po ang nararamdaman ng ating gobyerno para sa inyo. Na sana sa pagkakataon po ng administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ang aking adikahin po sa ating mga senior citizen mabigyan ng mahabang buhay para naman ma-enjoy nyo pa yung mga susunod na programa na maibibigay po sa inyo. Hindi lamang po health insurance, hindi yung Expanded Centenarian Act na bagong batas po para sa ating mga senior citizen na kapag kayo ay tumungtong ng 80 years old, 85 years old, 90 years old, 95 years old, meron po kayo matatanggap na cash gift na 10,000 pesos! At syempre, pagdating natin sa Panginoon na tayo ay umabot ng 100 years old para makagtan po natin ang 100,000 pesos. At bukod po dyan, yung mga bagong batas na magdadagdag benepisyo sa inyo na magkaroon kayo ng mga discount pa, lalo na po sa Skyway, kung dadaan, may kasamang senior, 20% discount. So malaking bagay po yung mga discounts na yan. At the same time, kung mayroon po kayong health insurance na programa para sa inyo, yung igagastos po ninyo sa libreng laboratory, dahil meron kayo libreng laboratory, ito pong laboratory na ginagastos ninyo every year, makakatipid na po kayo. Kasi imbis na gumastos po kayo dyan, pwede nyo na po itabi ang inyong pera. Dahil ma-avail nyo na po sa health insurance. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ang ating National Commission of Senior Citizens. Tandaan po ninyo, ang NCSC o National Commission of Senior Citizens ay tahanan ng mga senior citizen na kung saan ito po ay sarili ninyong ahensya na tutugon, tututok at magbibigay kasagutan sa inyong mga problema. Yay! Kaya maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo. Natutuwa po ako na makita ang mga senior citizen na gusto nilang yakapin ang programa na ibibigay po sa inyo. Natutuwa po ako na malaman na ang mga senior citizen po natin ay interesado na malaman ano ba yung pwede nilang makuha na benepisyo. Natutuwa po ako na makita kayo na kayo po ay nandito sapagkat parang sinasabi niyo na rin sa akin na ito po ay isang karapatan ng isang Pilipino, lalo na po ng mga senior citizen na magkaroon sila talaga ng programa para sa inyo. Ako po bilang isang anak niyo na po, ang pinagdarasal ko lang ay magkaroon po ng maayos na pamumuhay ang ating mga senior citizen. Dumaan na po tayo. Yes! Dumaan po tayo sa panahon ng pandemya. Ang hirap po ng buhay. Dito po, bigyan natin, thank you po, dito po mabibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili na magkaroon pa po ng mahabang buhay na makasama ang pamilya at the same time, yung makatulong po tayo sa ating mga senior citizen. Dahil dyan po, syempre ako po ay aawin para sa inyo bago po ako lumabas. Kasi kakausapin ko rin po yung mga senior citizen natin sa labas. Ako naman po, sa totoo lamang, ang hangad ko lang na itong programa ay mag-umpisa po dito ng kagandahan. Maraming salamat po na syempre pag ako po naging senior citizen na rin, ito rin po ay makakamit po. Kaya sino po ang hindi magpupursige na ito po ay magampanan dahil ito po ay panghabang buhay at tulong po sa ating mga magulang at sa mga senior citizen. At the same time, siguro naman pag tumungtong na po ako ng 60 years old, ako rin po ang isa sa mga benepisyaro ng ating programa. Kaya naman lahat ng paglilingkod ay gagawin po natin. So,
aawitan ko po kayo bilang ito po ay tanda ng pagmamahal ng isang anak para sa kanyang mga magulang at pagmamahal ng mga magulang para sa kanyang anak. So, sana po maramdaman po ninyo ang awitin na ito ay para sa inyo. Pasensya na po kayo, medyo paos ang aking boses sa halos 3 taon. Heto na ngayon ang superhero ng masa. Hindi basta-basta at kinakaya-kaya. Kaya taga Maynila ay humahanga. Sa ganda talino niya, siya ay bidang-bida. Siya si Super Mara, sadyang kakaiba. Mga senyor ay mahal niya. Siya si Super Mara, handang gawin ang lahat sa nasasakupan niya. Siya si Super Mara. Sinilang na ang Maria Clarang may lahi ni malakas. Siya na dating lembot-lembot ay handa ng ilabas. Ang gawain na dati ay para lamang sa lalaki.